Mapare ko, samahan niyo ako. Maglilinis ako ngayon ng table ko at ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari pagdating dito. Ito kasi yung aking workspace na kung saan dito ako nagtatrabaho. Ito yung ginagamit ko kapag gumagawa ako ng mga projects, na capstone projects. Dito na ako maharap like everyday. At ipapakita ko sa inyo yung mga components na naririto. So maglilinis ako ng table ko kasi medyo makalat na siya. Ayan, kita nyo naman na sobrang makalat. So nandito yung microphone na which is na ginagamit ko ngayon. Yung cable ng Maono PD100X ko na ginagamit ko sa pag-video. At ito yung hindi nawawala sa table ko kasi ito yung pinapampunas ko sa screens at saka dito sa laptop. Ito yung overall na lilinisin ko sa ngayon. Yan, kita nyo, yan yung stock ng mga bagay na narito sa aking table ngayon. Itong table na gamit ko ay Crocodile na tabla. Okay, last year, ang ginagamit ko na table ay ito. Papakita ko. Ito yung table na ginagamit ko last year at napakaliit talaga niya para sa mga projects na ginagawa ko. So, nag-upgrade ako sa Crocodile table. Ang thinking ko kasi sa pagpapalit ng table, gusto ko yung customize yung size kasi gusto ko yung medyo malaki para capable ako makapaggawa ng mga projects. And ito yung napili ko. So, 140 or 120 by 63 yung sukat nito. Okay, centimeter. So, malapad siya actually. And napulpil naman niya yung plano ko na magkaroon ng malawak na desk. At dahil doon nagkameron talaga ng unti-unting pagbabago sa productivity ko. Ang common kong ginagawa is sinosort ko yung mga bagay. Commonly naman ang mga gamit ko dito ay electronics. So, sinosort ko muna, no? So, electronics, yan. Tapos, mga equipment sa pagbe-video. And then, yung mga cables. Tapos, yung mga random things tulad nitong aking eyeglass container or basta yung lagayan niya. Tapos, meron ako ditong Asus power bank. Ginagamit ko nga pala to para sa iba kong lighting. So, mas flexible kahit saan ko ilagay. Hindi ko na kailangang habulin kung nasaan yung outlet. Nandito yung wallet ko. Then, tablet for ginagamit ko lang to commonly sa pag-alarm kasi malakas itong mag-alarm. And itong company laptop. So, itatago ko muna to sa aking drawer. Ito naman yung other things na nandito. So, ito, pinaglalagyan ko to na cellphone. Yan. So, ito yung ginagamit ko ngayon na mobile hotspot. So, ito na yung ginagamit ko lalo na kapag nasa labas ako. So, GoMo yung SIM na nandito. By the way, hindi ko na naipakita ng tama kung paano ako nagsosort. Pero ayan, per category siya. So, isosort ko siya. For example, tulad dito. So, yung mga electronic devices. Basta maayos yung pagkakasalansan ko. Tapos itong bagong to, ito yung bago kong tauhan dito. So, meron akong bodyguard dito. Ayan. So, position natin yan dyan. Kakatapos ko lang siyang buuin actually. Ayan, ito pa yung kanyang guide. Manual. Tapos, palagi ko lang nilalagay ang aking Maono PD100X microphone dito sa likod. Kasi, every time na humarap talaga ako sa aking desk, sa aking workspace, hindi talaga pwedeng hindi ko to makikita agad. Kasi, para dire-diretso na ang workflow ko. Tapos meron ako ditong reminders sa habits na kailangan kong gawin. So nilalagay ko lang yan dyan para ma-remind ako na ma-remind. Hindi ko na to masyado nagagamit kasi nilimitahan ko yung sarili ko na magkaroon ng visibility sa mga gadgets para avoid distractions. Tapos ito naman, napalagay lang to kasi ginamit ko kahapon. Ayan, almost empty na. Ito yung mga common things na kadalasan ko ginagamit, lalo na sa pagbablog, lalo na sa content creation. Okay, ito yung Lightning OTG na ginagamit ko, itong flash drive. Dito ko kinakopy yung mga captured or filmed videos na ginagawa ko. And then, itatransfer ko to sa laptop at doon ko i-edit. Ito naman ang kasalukuyan kong ginagamit na keyboard. At sa baba naman ng aking monitor screen ay ang aking dalawang popcorn computer speakers. Tapos, itong aking monitor ay 24 inches at nasa taas niya ang aking Firefly na napakagandang monitor lamp bar. And syempre, meron tayo ditong Image C60e na webcam. So, napakaganda nito lalo na sa autofocus. Itong bag ng aking mouse. Ayan. Tapos dito sa ibaba meron tayong tinapay. So, just in case na magkameron ng pagkulo ang aking tiyan, may makakain tayo. At ito naman ang laptop ng kapatid ko. So, Acer Nitro. Ito yung common na nakikita sa mga videos ko kasi ito ay isang gaming laptop. Tapos gumagamit tayo dito ng aking USB hub na may iba't ibang ports, female ports para sa external devices na pwede ko ipalsak na minimal lang talaga yung ports ng laptop. Hindi pa maayos ang aking wiring, nagulo siya. Nagbaklas ako noong nakaraan at hindi ko pa siya naayos ulit. So, for the meantime, ganito muna yung itsura. Ito yung table ko at hindi ko na ipapakita sa inyo yung buong process ng paglilinis ko dito para makasave na rin ako sa memory ng aking cellphone. Kasi papuno na rin siya. Right now, lilinisin ko na lang muna and papakita ko na lang sa inyo after ko malinis. Ito yung itsura muna niya sa ngayon kasi may iba talaga akong hindi inaalis dito kasi gusto ko kapag simula akong mag-video, on the spot ko na siyang gagawin. On the spot ko na siyang kukuhanin na lang. Attach and then plug, attach and film na lang. So ayun. Ang hindi ko pala nasabi sa inyo ay yung aking monitor laptop stand. AMT4 yung kanyang model. Okay, yun ay monitor laptop stand para magkameron ng floating effect itong aking monitor. At malaki na itutulong niya actually sa paggagawa ko ng projects. Since nakakapag-save talaga ako ng space, so yun yung isa sa pinagpapasalamat ko talaga na investment ko. Ayun lang. So sa susunod, tingnan natin kung ano yung may papakita ko pa sa inyo. Gusto ko lang mag-document ng nangyayari sa buhay ko para, ano mo yun, in the future may mabalikan ako at maalala na ginawa ko to yung mga bagay na to.